Bakit nga ba halos manlaki ang mga mata ng isang Amerikano kapag nakakita ng resibo sa Pilipinas na para bang may mali sa pagkukwenta ng mga Pilipino? Sa isang sulok ng Maynila, sa gitna ng gabing pinagliliwanag ng libo-libong ilaw, natigilan si Emma Johnson. Kararating lamang niya mula sa Amerika at ngayon ay nakatayo sa harap ng kahera ng isang pangpamilyang restoran na ipinagmalaki ng kanyang kaibigan. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel, ang resibo ng kanilang kinain. Tinitigan ni Emma ang mga numero ng may buong pagsusuri at hindi niya napigilang bumulong sa sarili, ha? Walang espasyo para sa tip. Sa resibo, malinaw na nakasaad lamang ang halaga ng mga pagkain at inumin. Walang anumang karagdagang linya. Para sa isang taong lumaki sa kultura ng Amerika, kung saan ang pagbibigay ng karagdagang bayad o tip para sa serbisyong natanggap ay isang pamantayan, lalo na kung ganito kaganda at kagalang ang serbisyo. Ang kawalan nito sa resibo ay isang malaking palaisipan. Sa sandaling iyon, isang pag-aalinlangan ang pumasok sa kanyang isip. Posible kayang may paraan ng panloloko ang mga Pilipino sa mga dayuhan? Ang mga empleyado ay patuloy na nakangiti at magalang na yumuyukod, ngunit sa isipan ni Emma, naglalakihang mga tandang pananong ang nabubuo. Bakit hindi kailangan magbigay ng tip sa Pilipinas? At anong lihim ang itinatago ng kultura ng mga restoran sa bansang ito? Dito nagsimula ang paglalakbay ni Emma sa paghahanap ng kasagutan, isang paglalakbay na sa katunayan ay nagsimula pa lamang mula nang tumuntong ang kanyang mga paa sa paliparan. Si Emma Johnson ay isang profesional na manlalaro ng basketball mula sa Amerika. Ang buhay niya ay umiikot sa disiplina, sa mga numero, at sa walang katapusang pagsasanay na tumatagal ng maraming oras bawat araw. Mahigpit niyang binabantayan ang kanyang kinakain, kinukwenta ang bawat kalori, at sinusuri ang porsyento ng taba at kalamnan sa kanyang katawan. Ang pagbabago ng dieta para sa bawat laro ay naging pang-araw-araw na niyang gawain. Para sa kanya, ang paglalakbay sa ibang bansa para magbakasyon ay isang luho na bihirang maranasan. Bagamat nakalibot na siya sa mundo para sa mga kompetisyon at training camps, halos hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataong tunay na magliwaliw. Kaya naman, ang pagbisita niya sa Pilipinas sa pagkakataong ito ay isang maliit na pakikipagsapalaran. Nagsimula ang lahat sa paulit-ulit na pangumbinsi ng kanyang mga kaibigan, lalo na ng isa na may malaking paghanga sa Pilipinas. Buong pananabik nitong ikinuwento kung gaano kaiba ang mga restoran sa Maynila kumpara sa Amerika. Iba talaga doon, Emma, sabi ng kaibigan niya. Ang pagkain, napakaraming pagpipilian. At higit sa lahat, ang serbisyo nila may puso. Sa tuwing maririnig niya ito, tila may isang maliit na kislap ng apoy na nabubuhay sa puso ni Emma. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kiserbisyong may puso? Kung simpleng pagiging magalang lang naman, marami ring ganoon sa mga mamahaling restoran sa Amerika. Ngunit iginiit ng kanyang kaibigan na hindi ito maikukumpara. Kaya naman, kailangan niyang patunayan ito gamit ang sarili niyang mga mata. Iyon ang naging mitsa ng kanyang desisyon na tumuloy sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng pananabik, mayroon pa ring bahid ng pag-aalala sa isipan ni Emma. Sa Amerika, ang kalidad ng serbisyo ay nasusukat sa pamamagitan ng tip. Kapag maganda ang serbisyo, mas mataas ang tip na ibibigay, isang sistema na naiintindihan ng lahat. Inakala niya na sa Pilipinas ay kailangan din niyang maghanda ng malaking halaga para sa tip. Dahil sa naririnig niya na ang mga Pilipino ay maselan at maalaga, lalo siyang nangamba na baka asahan siyang magbigay ng malaking tip. Subalit, may isa pang bagay na nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso, ang reputasyon ng pagkaing Pilipino na parehong masarap at masustansya. Ang mga putahe na nakasentro sa isda at gulay ay perpekto para sa isang atletang tulad niya. Kung ikukumpara sa pagkaing Amerikano na karaniwang puno ng matataas na kalori, ang ideya ng pagtikim ng pagkain na magaan sa tiyan at mabuti sa katawan ay isang kapanapanabik na pagbabago. Sa pag-iisip nito, ang kanyang pananabik at pag-aalala ay naghalo na ginawang isang espesyal na pakikipagsapalaran ang kanyang unang pagbisita sa Pilipinas. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, sa gitna ng kumukutitap na mga ilaw ng gabi sa Kamaynilaan, sinalubong siya ng kakaibang init at alinsangan na tila yumayakap sa kanyang balat. Kasama ang kanyang mga kaibigan, dumiretso sila sa isang pangpamilyang restauran. Pagbukas pa lamang ng pinto, isang masiglang bati ang sabay-sabay na sumalubong sa kanila. "Good evening po."
Welcome po. Napahinto si Emma. Sa Amerika, bihira siyang makatanggap ng ganito kainit at kalakas na pagbati. Sa mga mamahaling restaurant, maaaring may formal na pagbati, ngunit sa mga karaniwang chain restaurant, halos imposibleng maranasan ang ganitong klaseng enerhiya. Sumunod siya sa kanyang mga kaibigan patungo sa kanilang mesa, at ang tanawin sa kanyang harapan ay isang espasyo na hindi niya kailanman naisip. Ang unang nakapukaw ng kanyang pansin ay ang iba't ibang uri ng upuan. Hindi lamang mga ordinaryong mesa at silya, kundi mayroon ding mga sofa para sa malalaking pamilya, mga upuan sa counter para sa mga kumakain ng mag-isa, at maging isang sulok na may mas mababang mesa at mga unad sa sahig para sa mas komportableng pag-upo. Tila ba ang disenyo ng lugar ay ginawa upang ang bawat taong papasok ay makahanap ng espasyong babagay sa kanila. Sabi ng isa niyang kaibigan, dito, kahit mga pamilyang may maliliit na anak, komportable sila. Maluluwag ang daanan para sa mga stroller at mayroon pang ang maliit na palaruan para sa mga bata. Tumango si Emma nang may paghanga. Bagamat may mga pangpamilyang restaurant din sa Amerika, bihira ang nakapagbibigay ng ganitong pansin sa maliliit na detalye. Nang makaupo na sila, lalo niyang napansin ang masusing pag-aalaga sa bawat sulok ng lugar. Ang sahig ay may malambot na carpet na nagpapabawas ng ingay mula sa mga yapak at pagbagsak ng mga kubyertos. Ang kulay ng mga pader at upuan ay nakasentro sa mga tonong dilaw at beige, na nagbibigay ng pakiramdam ng init at kapanatagan na para bang nasa sala ka lamang ng sarili mong tahanan. Higit sa lahat, may mga malinaw na partisyon sa pagitan ng mga mesa na nagbibigay ng sapat na privacy upang hindi mo kailangang alalahanin ang tingin ng mga tao sa paligid. Ang galing, may privacy ka pa rin pala dito. Mas komportable kang kumain, bulong niya sa sarili. Bilang isang atleta, sanay si Emma na maging sentro ng atensyon ng mga manonood at ng media. Kaya naman, ang pakiramdam ng pagiging pribado ay isang bago at nakagiginhawang karanasan para sa kanya. Nang lumingon siya sa paligid, nakita niya ang iba't ibang grupo ng mga customer, mga pamilya, mga negosyanteng nagpupulong, at mga taong mag-isang nagbabasa ng libro. Ang bawat isa ay tila nasa sarili nilang mundo, sa isang espasyong komportable para sa kanila, isang tanawin na natural at nakakagulat. Sa Amerika, ang uri ng mga customer sa isang restaurant ay karaniwang natutukoy ng atmosfera nito. Ang mga pangpamilyang lugar ay para lamang sa pamilya, ang mga negosyante ay nasa mga cave o bar. Bihirang makita ang ganitong pagkakaiba-iba ng mga tao na nagsasama-sama sa iisang lugar. Ang lalong nagpahanga sa kanya ay ang pag-aalaga sa kapaligiran. Ang mga ilaw sa loob ay hindi nakakasilaw at sa kisame, may malalaking bentilador na dahan-dahang umiikot upang mapanatiling komportable ang temperatura. Hindi lang ito lugar para kumain, naramdaman ni Emma. Ang lugar na ito ay hindi lamang mabuti sa mga tao, kundi pati na rin sa kalikasan. Para sa kanya na laging inaalagaan ang sariling katawan, ang pilosopiyang ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang koneksyon. Pagkaupo nila sa mesa, agad na lumapit ang isang staff, nagdala ng malamig na tubig at basang bimpo, kasabay ng magalang na pagyuko. Ang kilos ay magalang ngunit hindi mapanghimasok, na nagbigay ng pakiramdam ng seguridad, isang malaking kaibahan sa serbisyo sa Amerika, kung saan ang mga staff ay madalas na lumalapit at nakikipag-usap ng may sobrang sigla. Bukod dito, ipinaliwanag ng kaibigan niya na sa Amerika, karaniwang may bayad ang inuming tubig, ngunit dito, libre ito at maaari pang magpa-refill anumang oras. Labis na nagulat si Emma na libre nga ito. Nang makita niya ang nakangiting pagtango ng kanyang kaibigan, naramdaman niyang tila nakatuklas na naman siya ng isa pang kakaibang kultura. Parang ang gaan ng hangin dito, bulong niya, habang nararamdaman ang kakaibang ginhawa sa serbisyong Pilipino. At muli siyang nagulat nang buksan niya ang menu. Ang makapal na aklat ay puno ng mga larawan ng pagkain na nagbibigay agad ng ideya kung ano ang itsura ng bawat putahe. Sa Amerika, karamihan sa mga menu ay puro teksto lamang na nagpapahirap sa pag-order sa mga restaurant na hindi mo pa napupuntahan. Dahil dito, kailangan pang maghanap ng mga customer ng larawan sa internet o magtanong sa staff. Ngunit dito, ang mga larawan ay iniharap ng napakaganda, kaya kahit may hadlang sa wika, hindi mo kailangang mag-alala. Binuklat ni Emma ang bawat pahina ng menu nang may pananabik. Hindi lamang sinigang o adobo ang naroon,
kundi mayroon ding mga burger, spaghetti, at iba't ibang Chinese stir-fry na putahe. Mayroon ding isang pahina para sa mga seasonal na menu na lalong nagpasaya sa kanyang pagpili. Sa gilid ng menu, nakasaad din ang nutritional information at calorie count na napakalaking tulong para sa isang taong tulad niyang maingat sa kalusugan. Sinigang na isda sa miso, inihaw na bangus, pinakbet, lahat ng putahe ay mayaman sa protina, bitamina, at mineral, mga perpektong pagkain para sa isang atleta. Nang sabihin ng kanyang kaibigan na sa Pilipinas, ang mga putahe na may isda ay pangkaraniwan, umiling si Emma na hindi makapaniwala. Sa Amerika, ang isda ay karaniwang matatagpuan lamang sa mga mamahaling restoran. Ang makakain ng isda sa abot kayang halaga, at kasama pa sa isang set meal na may kanin at iba pang ulam, ay parang isang panaginip. Sa ganitong paraan, siguradong lahat ay makakahanap ng gusto nila. At ganito pa kasustansya at balanse sa ganitong presyo, bulalas ni Emma nang may pagkamangha at pananabik. Sa huli, napako ang kanyang tingin sa isang partikular na menu, ang inihaw na bangus set. Ang larawan ay nagpapakita ng makulay na isda na inihaw. Ang laman nitong mukhang malambot ay katabi ng mga sariwang gulay. Sa isang maliit na mangkok, mayroon ding ginisang kangkong at mainit na sabaw. Sa pagtingin pa lamang sa larawan, naramdaman niyang tila makakatanggap ang kanyang katawan ng isang bagay na mabuti. Masustansya at makulay, ito na ang hinahanap niya. Ito ang orderin ko, desidido niyang sabi. Habang tinitingnan ni Emma ang menu, napansin niya ang isang maliit na screen sa gilid ng kanilang mesa. Sabi ng kanyang kaibigan, pwede tayong umorder gamit itong touchscreen. Nanlaki ang mga mata ni Emma. Sa Amerika, ang pag-order ay nangangahulugan ng pagtawag sa isang staff at pagsasabi ng iyong order. Kung hindi maganda ang tiempo, kailangan mong maghintay at sa mga oras na maraming tao, mahirap itong gawin. Ngunit dito, pindutin mo lang ang screen sa oras na gusto mo. Ang dali naman nito. Kahit hindi ka marunong magtagalog, makaka-order ka. Titingnan mo lang ang larawan at pipindutin, sabi ni Emma nang may paghanga habang ginagamit ang daliri para pindutin ang screen. Pinili niya ang inihaw na bangus set at nagdagdag ng bottomless na kalamansi juice, ayon sa rekomendasyon ng kanyang kaibigan. Nang marinig niya na maaari siyang uminom hanggat gusto niya sa halagang ilang piso lamang, pinindot niya ang confirmation button nang may kaunting pag-aalinlangan. Pagkatapos, isang mahinang tunog ang narinig kasama ang mensaheng, "Order received." Ang hindi na kailangang tumawag ng staff ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na tila nasilip niya ang hinaharap. Tara, kumuha tayo ng inumin, yaya ng kaibigan niya, kaya tumayo si Emma. Pagdating nila sa counter kung saan nakahilera ang mga inumin, muli siyang namangha. Mayroong sagot gulaman, iced tea, kalamansi juice, at maging kape na amoy bagong timpla. Mas marami ang pagpipilian kaysa sa inaasahan niya, at lahat ay nakaayos ng malinis. Ito ba ang drink bar? Bulong ni Emma. Sa ibang bansa, ang sistema kung saan ang mga customer mismo ang kumukuha ng kanilang inumin ay halos hindi nakikita. Kahit sa mga bansang mayroong unlimited drinks, limitado ang uri ng inumin at madalas ay madumi ang paligid ng mga dispenser. Ngunit dito, kahit maraming customer ang gumagamit, ang sahig at counter ay napakalinis, na para bang isang maliit na infrastruktura na maayos na pinangangalagaan. Napangiti si Emma habang hawak ang kanyang baso ng kalamansi juice. Ang pagpili at pagsali ng sariling inumin ay naging isang maliit na kasiyahan. Hindi ako makapaniwala na ilang piso lang ito, bulong niya sa kanyang kaibigan. Sa libreng tubig pa lang ay hanga na siya, ngunit ngayon, maaari pa siyang pumili ng inuming gusto niya ng malaya. Tila ba isa itong pampublikong sistema kung saan lahat ay may pantay na access. Ang pagkakaroon nito sa isang lugar na ganito kalapit ay labis na nakapahanga sa kanya. Hindi nagtagal, ang mabangong amoy mula sa kusina ay umabot na sa kanilang mesa. Inihain na ang inihaw na bangus set na inorder ni Emma. Dahan-dahang inilapag ng staff ang tray upang hindi ito gumawa ng ingay, at sinabing, "Heto na po ang pagkain inyo," bago magalang na yumuko at umalis. Ang kahinahunan sa bawat kilos ay nagpaupo ng tuwid kay Emma nang hindi niya namamalayan. Sa ibabaw ng mesa, naroon ang isdang inihaw na may ginintuang kulay, katabi ng sariwang berdeng ensalada at sausawan na toyomansi. Ang pagkakalatag ay napakaganda, na para bang isang painting.
Bukod dito, mayroon ding maliit na mangkok ng sabaw at mainit na kanin na may bahagyang matamis na amoy. Parang isang obra maestra sa isang museo, ang sabi ni Emma, na nagpangiti sa kanyang kaibigan. Sa Amerika, ang pagkain ay karaniwang inilalagay ng sama-sama sa isang malaking plato upang masiyahan ang customer sa dami. Ngunit dito, ang bawat putahe ay maingat na inilagay sa magkakaibang lalagyan. Bagamat hindi ganoon karami ang bawat isa, sapat na ito upang busugin hindi lamang ang tiyan, kundi pati na rin ang mga mata at puso. Ito ang labis na nagpahanga sa kanya. Kinuha niya ang kanyang kutsara at tinidor at maingat na tinikman ang laman ng isda. Ang banayad na alat at ang bango ng mga pampalasa ay kumalat sa kanyang bibig. Ang lasa ay hindi matapang, na nagbigay daan upang lumabas ang natural na lasa ng isda, isang malaking pagkakaiba sa matapang na lasa na sanay siya mula sa mga restaurant sa Amerika. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kadalisay na lasa, naisip niya. Ang paunang pagkagulat ay dahan-dahang naging isang masayang paghanga. Sinubukan niya ang sabaw. Ang malinamnam na lasa nito ay kumalat sa kanyang bibig, at nang humigop siya, naramdaman niya ang init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Bagamat hindi marami ang serving ng bawat putahe, sa kabuuan, nagbigay ito ng tamang-tamang kabusugan. Marahil dahil hindi sobra ang dami, nagawa niyang lasapin ng husto ang bawat isa. Kalidad ang mas mahalaga kaysa sa dami. Ito siguro ang pilosopiya ng pagkain dito, naisip ni Emma. Sa Amerika, ang pagkain ay kadalasang nakatuon sa pagpuno ng tiyan, ngunit dito, naramdaman niya ang isang uri ng kasiyahan na higit pa sa kabusugan. Ang ganda ng presentasyon, ang pagpili ng mga lalagyan, at ang kahinahunan ng lasa, lahat ay naghalo-halo ng perpekto, na para bang nanonood siya ng isang pagtatanghal sa entablado. Nang tanungin siya ng kaibigan niya, kumusta? Bagay ba sa isang atleta, mabilis na tumango si Emma. Isda na mataas sa protina at madaling matunaw, mga gulay na mayaman sa fiber at bitamina, at paraan ng pagluto na mababa sa taba, lahat ay may perpektong balanse sa nutrisyon na akma sa kanyang pamumuhay. Kung ganitong pagkain ang kakainin ko araw-araw, siguradong mas gaganda pa ang performance ko, sabi niya. Sa kanyang mga salita, hindi lamang pagkagulat ang naroon, kundi pati na rin isang bakas ng pagnanasa. Para kay Emma, ang set meal na ito ay hindi lamang isang simpleng pagkain, kundi isang pagtatagpo sa mga bagong pananaw. Nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, masayang nakikipagkwentuhan si Emma sa kanyang mga kaibigan. Sa sobrang pananabik niya sa kanyang unang karanasan sa pagkaing Pilipino, hindi niya namalayang mas marami na siyang ikinukumpas kaysa sa dati. At sa isang iglap, nasagi ng kanyang kamay ang baso ng kalamansi juice. Ang malamig na inumin ay kumalat sa buong mesa. Napasigaw si Emma at mabilis na tumayo upang tingnan kung nabasa ang kanyang bag pati ang gilid ng menu ay nabasa rin. Nataranta siya at hindi alam ang gagawin. Kalmadong itinuro ng kanyang kaibigan ang isang sulok ng mesa. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo yon, may buton dyan. Subukan mong pindutin. Sa gilid ng mesa, may isang maliit na pindutan. Hindi makapaniwala si Emma. Kailanman ay hindi pa siya nakarinig na matatawag ang isang staff sa pamamagitan lamang ng isang pindutan. Sa Amerika, kailangan mong itaas ang iyong kamay o maghintay hanggang sa magtama ang inyong mga mata, na sa mga oras na maraming tao ay mahirap gawin. Inabot niya ang kanyang daliri at pinindot ang pindutan ng may pag-aalinlangan. Wala pang ilang segundo, isang staff ang mabilis na lumapit mula sa loob ng restaurant. Ano po ang maitutulong ko, ma'am? Tanong ng staff sa isang mahinahong boses. Nang ipaliwanag ni Emma ang sitwasyon, sumagot ang staff ng, sige po, at mabilis na kumuha ng malinis na basahan. Mabilis niyang pinunasan ang natapong inumin. Ang nabasang menu ay pinalitan ng bago, at maingat pa niyang tinulungang punasan ang bag ni Emma. Ang bilis at kahusayan sa pag-aasikaso ng sitwasyon ay nag-iwan kay Emma na nakatayo lamang at namamangha. Kung sa Amerika ito, ang paghahanap pa lang ng staff, mahirap na, bulong niya, na maihalong pagkamangha at paghanga. Ang staff ay patuloy na nakangiti at nagsabing, heto po ang bago ninyong inumin, habang dahan-dahang inilalagay ang isang malinis na baso sa mesa at magalang na yumuyuko. Naramdaman ni Emma ang init sa kanyang puso. Bagamat kasalanan niya ang nangyari, hindi siya sinisi ng staff at sa halip ay natural na tumulong.
Dito niya nagsimulang maintindihan ang kahulugan ng kiserbisyong may puso. Dito, sabay na gumagana ang sistema at ang puso ng mga tao, naisip ni Emma, habang kalmadong umiinom mula sa kanyang bagong baso. Nang matapos silang kumain, nakaramdam si Emma ng lubos na kasiyahan. Ngunit nang buksan niya ang huling pahina ng menu, muling nabihag ang kanyang mga mata. Ang pahina ay puno ng mga makukulay na panghimagas, ice cream, leche flan, halo-halo at mga prutas ng panahon. Lahat ay mukhang kaakit-akit at mahirap tanggihan. Ang mga dessert sa Amerika ay karaniwang malalaki at sobrang tamis, kaya ang pag-ubos nito ay parang isang hamon. Ngunit dito, ang bawat panghimagas ay nasa tamang sukat at mukhang masustansya. Mayroon pang mga paliwanag na nagsasabing mababa ito sa calories, mataas sa bitamina, o mayaman sa fiber. Pati ba naman dessert, iniisip pa rin ang kalusugan, nasabi ni Emma. Tumawa ang kaibigan niya. Sa mga restaurant dito, mahalaga ang balanse sa nutrisyon. Kahit atleta ka, makakakain ka ng walang alalahanin. Pinili niya ang isang maliit na mango graham float. Sa isang baso na tamang-tama ang laki, nakalatag ang mga sariwang hiwa ng mangga na may ibabaw na yogurt cream na mukhang nakakapresko. Nang tikman niya ito, ang tamis ay saktong-sakto lamang, at ang natural na asim ng prutas ay kumalat sa kanyang bibig. Hindi siya nakaramdam ng pagkakasala sa pagkain nito. Sa halip, naramdaman niyang tila nakatanggap ang kanyang katawan ng masustansyang pagkain. Isang dessert na parang gantimpala pero nasa landas pa rin ang pag-aalaga sa katawan, ang pagkamangha ay yumakap sa kanyang puso. Sa Amerika, ang dessert ay madalas na itinuturing na hindi malusog, ngunit ang dessert dito ay isang bagay na nagpapaginhawa sa isip habang inaalagaan pa rin ang katawan. Tila idinisenyo upang maging perpektong gantimpala para sa sarili na nagsikap ng husto. Habang ninanamnam niya ang panghimagas kasama ang kanyang mga kaibigan, muling napagtanto ni Emma na ang lugar na ito ay may mas malalim na pilosopiya kaysa sa pagiging isang ordinaryong restaurant. Ito ay isang lugar na sumusuporta sa buhay ng mga tao, nagpupuno sa kanilang puso at bukas para sa lahat. Ang pangpamilyang restaurant sa Pilipinas ay tila isang maliit na infrastruktura na nagpapatibay sa lipunan. Nang oras na upang magbayad sa counter, isang panibagong tensyon ang nabuo sa isipan ni Emma. Sa Amerika, ang pagkalkula ng tip ay hindi maiiwasan. Lalo na tinulungan pa siya ng staff sa natapong inumin. Ang karaniwang 0% ay siguradong hindi sapat. Baka kailangan niyang magbigay ng 15% o 20%. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang suriin ang laman ng kanyang pitaka. Pagdating ng kanyang turno, ang staff ay nakangiti pa rin. Salamat po, sabi nito, kasabay ng pagyuko at pag-abot ng resibo. Agad na sinuri ni Emma ang halaga. Sa resibo, tanging ang bayad sa pagkain, sa bottomless na inumin at sa dessert ang nakalista. Walang linya para sa tip. Muli niyang tinitigan ito, ngunit wala talaga siyang makita. Ang kabuuang halaga ay eksaktong tumutugma sa presyo ng mga pagkain na ipinakita sa menu kanina. Paano ang tip? Hindi niya napigilang itanong. Mahinang tumawa ang kaibigan niyang nakatayo sa tabi niya at sumagot, Emma, dito sa Pilipinas, hindi na kailangan magbigay ng tip. Kasama na sa presyo ng pagkain ang service charge. Ano? Kahit ganito kaganda ang serbisyo, nagulat si Emma at muling tinitigan ang resibo ng paulit-ulit. Sa Amerika, ang tip ang pangunahing pinagkukunan ng kita na bumubuhay sa mga empleyado. Kaya naman, may kultura ang mga customer na suriin ang halaga ng serbisyo sa pamamagitan ng pera. Ngunit dito, ang sistemang iyon ay hindi umiiral. Ang mga empleyado ay tumatanggap ng regular na sahod at ang maasikasong serbisyo ay bahagi ng kanilang tungkulin. Nang tumingin siya sa staff na magalang na nagpapaalam sa mga customer, isang damdamin ang unti-unting nabuo sa kanyang puso. Hindi kailangang magdagdag ng pera, ngunit nakatanggap pa rin siya ng serbisyong mula sa puso. Ang nasa harap niya ay hindi tungkol sa pakinabang, kundi isang diwa ng serbisyo na nagmumula sa pagmamalaki at sa kultura. Ang serbisyo ay hindi lamang tungkol sa pagpapalitan ng pera, naisip niya habang mahigpit na hawak ang resibo. Habang pabalik sila sa hotel, nagpalitan ng saloobin si Emma at ang kanyang mga kaibigan. Ang kanilang usapan ay hindi maiwasang mapunta sa pagkakaiba ng kanilang bansa at ng Pilipinas. Ang mga pangpamilyang restaurant sa Amerika ay karaniwang nakatuon sa kahusayan.
Limitado ang bilang ng mga putahe sa menu at simple ang paraan ng pagluluto. Ang mga pangunahing pagkain ay karaniwang French fries at hamburger, kung saan ang bilis ng paghahain ang pinakamahalagang sukatan. Ang serbisyo naman ay nakadepende sa bawat empleyado. Kung nararamdaman ng customer na gusto niyang magbigay ng malaking tip, mas ngingiti ang empleyado. Kung hindi, maaaring pangunahing serbisyo lamang ang matanggap. Kung ikukumpara, ang pangpamilyang restaurant sa Pilipinas ay may napakaraming pagpipilian sa menu, mula sa pagkaing Pilipino, Chino, hanggang sa kanluranin. At lahat ng putahe ay may pare-parehong kalidad dahil sa isang sentralisadong sistema sa kusina na nagpapanatili ng parehong lasa. Ang lahat ng empleyado ay sinanay upang magkaroon ng parehong pamantayan ng serbisyo. Ang resulta ay, kahit sino pa ang dumating, makakatanggap sila ng parehong magandang karanasan. Naramdaman ni Emma na para itong paglalaro bilang isang koponan. Kung ang serbisyong nakadepende sa individual sa Amerika ay maihahalin tulad sa paglalaro ng mag-isa, ang serbisyong Pilipino ay parang isang depensa kung saan lahat ay nagtutulungan. Naalala niya ang mga kwento mula sa kanyang mga kaibigang Koreano at Europeo. Sa Korea, ang mga pangpamilyang restaurant ay karaniwang mahal at nakatuon sa karangyaan. Sa Europa naman, maikli ang oras ng operasyon at limitado ang menu, malayo sa estilo ng Pilipinas kung saan lahat ay may pantay na access anumang oras. Kung iisipin, ang pilosopiyang ito ay makikita rin sa disenyo ng espasyo. Lahat ay inihanda para sa bawat taong dumarating, hindi para sa iisang partikular na tao lamang. Ganoon din ang serbisyo ng mga empleyado. Kahit sino ka pa, sasalubungin ka ng ngiti at magalang na pagyuko. Ito ang patunay ng isang bagay na malalim na nakaugat sa kultura ng Pilipinas. Ang karapatan na makatanggap ng magandang serbisyo ay pantay na ginagarantiyahan mula pa sa simula. At ang mga restaurant dito ay mas nagbibigay halaga sa kaligayahan sa buhay kaysa sa kahusayan. Sa halip na magtuon lamang sa kita at bilis, inuuna nila ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga tao. Ang pananaw na ito ay katulad ng pagpapanatili ng mga infrastruktura tulad ng mga kalsada o tren na, bagamat hindi laging mukhang mahusay, ay patuloy na inaalagaan upang magamit ng ligtas sa mahabang panahon. Marahil, ito ang pilosopiya ng lipunang Pilipino sa pangkalahatan, naramdaman ni Emma. Sa susunod, kailangan kong isama ang pamilya ko dito, bahagyang napangiti si Emma. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang pag-aaral sa kultura ng pagkaing Pilipino, kundi isang karanasan din na nagparamdam sa kanya ng puso ng mga tao. Ang magalang na serbisyo na hindi masusukat ng pera, ang espasyong bukas para sa lahat ng pantay-pantay, at ang pagkaing nag-aalaga sa katawan, lahat ay nagpabago sa kanyang pananaw. Sa Amerika, ang resibo ay laging mayroong espasyo para sa tip at iyon ang inakala niyang normal. Dahil dito, sa simula ay nagduda si Emma, posible kayang hindi marunong mag-compute ang mga Pilipino. Ngunit ang sagot ay lubos na kabaligtaran ng kanyang inakala. Ang inisip niyang panloloko ay isang malaking pagkakamali. Sa likod ng kanyang pagdududa ay naroon ang tunay na diwa ng serbisyo na dapat ipagmalaki ng buong mundo. At kayo, ano ang nararamdaman ninyo? Ipinagmamalaki niyo rin ba ang kapangyarihan ng kabutihang loob na nakatago sa simpleng pamumuhay ng mga Pilipino? Ang sagot ay nasa bawat ngiti, bawat pagbati, at bawat resibong simple ngunit puno ng kahulugan.